Alright, yan. So once again, good evening po sa ating lahat, sang sulok man tayo ng mundo naroroon. My name is Winifred Asuncion Jr. Ako po ang iyong speaker para sa ating usapang financial education, no? So ito po yung ating pag-usapan. And sa lahat po, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution. Yan po yung bibigyan natin yung problema natin when it comes sa ating financial crisis, no? So, ito yung ginagawa ng IMG, no? Nag-o-offer or nagbibigay about total financial solution. So, bago po tayo mag-start, okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. All together today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, good evening po sa ating lahat and welcome po sa IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG ay nag-offer about total financial solution. Okay? So building your future, taking control of your money. Kung tayo yung breadwinner, tayo yung nagtratrabaho, sa madaling salita, dapat nasa ating kamay, no? Nasa ating kamay yung control ng ating pinaghihirapan. Dapat mapahalagahan natin yan, mapalago natin yan, maproteksyonan natin yan para meron tayong peace of mind. And dito sa IMG, ano, kasama natin bilang isa sa mga financial educator si Brother Bo Sanchez. Sino po nakakakilala kay Brother Bo Sanchez? So, isa siya sa mga financial guru natin at kasama no, na nagbibigay ng inspiration, tumutulong sa lahat ng mga Pilipino all over the world. And of course, kapart din siya ng ating libro. Yan po yung ginagamit natin na libro, yung The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. At ang pinakamahalaga po, no, sa pag-aaral, alam natin lahat, knowledge is power. Napakahalaga po na matuto tayo. Okay? But, lagi nating tatandaan na mas mahalaga na yung matututunan mo ay may isasagawa mo. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Yan po yung kagandahan dito sa IMG. No? Yan po yung sobra na na-appreciate natin. Dahil hindi ka lang dito matututo, hindi ka lang matututo basta maririnig mo yung salitang pag-iipon, yung salitang pag-i-invest, yung salitang mabuild mo ng tama yung solid financial foundation mo. Dahil dito mismo sa IMG, lahat ng mga mapapakinggan mo, lahat ng mga matututunan mo, pwede mo na itong maisagawa. Gusto mo mag-invest, then after this, okay, pwede ka na maging investor sa pamamagitan po ng IMG. Pero kailangan na aralin natin bakit kailangan natin ng financial education. Sino po dito ngayon yung nag-aral na merong subject before about financial education? Meron ba nagturo sa school about financial education? Alam niyo ba kung gaano kahalaga, no? Salitang financial education. Nag-aral, marami yung mga nag-aral pero hindi po naging guaranteed na kumanda yung buhay. Bakit? Lack of financial education. Kailangan nakapagtapos ka man ng pag-aaral or hindi, dapat no matutunan natin yung kahalagahan ng financial education. Many good people fail. Many hardworking, almost lahat ng mga Pilipino, masipag magtrabaho, magaling kumita ng pera, smart, young, and old people fail. Many teachers, mga professionals, OFWs, doctors, engineers, nag-fail. Ano po yung nagiging challenge? Retiring without enough savings. Bakit? Mostly, nag-focus na doon sa kanilang pagiging empleyado. Kaya buong buhay naging empleyado hanggang pagtanda, hanggang nag-retire, hanggang nag-resign. Okay? Empleyado sa buong buhay. Okay? So wala namang masama no sa pagiging empleyado, kailangan po natin 'yan. Pero yung lagi natin sinasabi no na
dapat marunong tayo na pahalagahan. No, pahalagahan mo yung bawat piso na kinikita mo. At the same time, aralin mo paano ka ba matutulungan ng kinikita mo. Kung kulang yan, then maghanap tayo ng additional source of income. Then palaguin natin yung bawat piso na kinikita. Hindi yung puro gastos. Ang pinakamasakit po dito, no? Yung magre-retired ka, yung magre-retiro ka, wala kang enough na retirement fund. Kaya maraming mga Pilipino kahit matanda na, kailangan pa rin nilang magtrabaho. People don't plan to fail. Wala naman may kagustuhan na mag-fail tayo. They simply fail to plan their personal finances. Bakit? Walang panahon sa pag-aaral ng financial. Isa sa mga nabalitaan natin, I'm not sure kung nabalitaan nyo rin po ito, no? Dating principal noon, naging janitress, no? Taga dito po yan, no? Sa may bandang Quirino. Na, which is isa yan sa mga in-interview ni Corina Sanchez. Sabi nga ni Corina, nanay, mahirap po bang isipin na dati kang principal, pero ngayon janitress. So buong buhay, yan yung binabanggit natin, buong buhay principal, pero hindi nagkaroon ng passive income. Hindi inaral na yung kinikita noon, pwede palang magtrabaho pag siya ay nagretiro na, kung meron tayong passive income. Nabalitaan niyo po ba yung mga artista noon na ang lalakas kumita noon, ang daming project, ang daming pera, no? Pero pagdating sa finale, no, nagkasakit na, no, nag-retire, wala na sila sa pagiging artista, anong nangyari nang hihingi ng tulong? Di ba? Anong sabi? Mahirap pala pag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. So anong ibig sabihin nito? It's a wake-up call. It's a wake-up call para sa ating lahat. No? It's a wake-up call na dapat hindi na maulit yung mga ganito. Wrong money mindset. Many people, no, ang paniniwala ay ang financial education ay para lang sa mga yaman. Hindi po. Ang financial education ay para po sa lahat, lalong-lalo na kung isa ka sa laging nagtratrabaho at walang naiipon. No, kung isa ka sa laging may problema sa pera, then hanapin natin yung solusyon. And ano yung solusyon na pwedeng makatulong? Yung matutunan natin yung kahalagahan ng financial education. Marami sa mga Pilipino naniniwala, no, na ang solusyon sa financial crisis ay mangutang. Hindi po, temporary lang yan. Or additional na problem lang po yan, no? Marami yung uutang, pambayad ng utang pa rin. So hindi pa rin po solusyon yon. Kaya kailangan aralin natin paano ka makakalaya, no, sa pagkakautang. At isa yan sa the best na tinuturo po ng IMG, no, yung ma-manage natin yung utang. Instead na utang ang babayaran mo, yung sarili mo na, yung nilalagay mo na sa investment. Okay? So then, some even rely on luck. Maraming mga Pilipino umaasa sa swerte, umaasa sa loto. Pag nanalo, masosolve na yung problema sa financial. Marami na tayong nabalitaan na nanalo sa loto after 3 years, 5 years, balik ulit sa hirap. Bakit? Hindi marunong mag-manage. So kahit anong sipag mo, magtrabaho, kahit anong laki ng income mo, okay? Kung hindi ka marunong talaga when it comes sa financial, no, para ka lang nagtratrabaho para makapag-survive lang. Di ba? So, huwag tayong umasa sa swerte-swerte lang. Kaya kailangan pagtrabahuan natin yan, kailangan aralin natin paano mo papalaguin yung kinikita mo. And alam natin marami yung mga hindi naniniwala, no? Matagal pa bago ako mag-retire, no? Hindi pa ako sakitin, bakit ako kukuha ng healthcare? Hindi pa naman ako mamamatay, bakit ako kukuha ng insurance? 'Di ba? Marami yung hindi naniniwala when it comes sa preparation pagdating sa ating future. So, kung kailan magkakaroon ng realization, doon lang malalaman yung kahalagahan. 'Di ba? Then, alam kasi natin minsan akala kasi natin hindi nauubos yung ating income. Kaya minsan malakas yung loob mo. Paano? Ito yung lagi mong tatandaan. Kailangan ready ka, no? What if nagkasakit ka? What if kinuha ka ni Lord? Yan yung mga kailangan nating sagutin. Okay? Low savings and high debt. Ito po napakasakit na katotohanan. Trabaho ka ng trabaho, wala ka pang ipon, no? Marami yung mga Pilipino, wala lang ang ipon. Ito yung pinakamasakit. Wala lang ang ipon, baon pa sa utang. Sino po dito yung nakakaranas niyan? No, yung 10 years ka na nagtratrabaho, pero bakit until now wala ka pa ring ipon? No, 15 years na, 20 years na, yung iba magre-retired na, magiging senior na, pero wala pa ring ipon. 'Di ba? Then, many people use their credit card as emergency funds. Hindi po natin binabanggit o sinasabi na
masama ang credit card. No, wala pong problema sa credit card. Maganda nga ang credit card. Okay, nagiging mali lang to kasi mali yung paggamit natin ng ating credit card. Kasi minsan ginagamit na yan bilang emergency fund, no? Then, sa utang, dalawang klase ng utang, good and bad. Pero karamihan po dito sa bad. Kaya marami po yung nababaon dahil hindi po marunong mag-manage ng utang. Kaya ang lagi nating ina-advise, kung marunong tayong umutang, then gawa ka ng goal. Kailan mo ba dapat mabayaran yung utang? Huwag mo pong ipagwalang bahala. Napakahirap po mabaon sa utang. No? Napakahirap po ang merong utang. Stress yan. Tama ba? Marami ba nakaka-relate? Sino ba dito walang utang? Okay? Sino walang utang? Di ba? Tatanungin mo sarili mo, bakit ka nagkautang? Kailangan alam mo yung pinaka-root nun, bakit ka nagkautang para mabigyan natin ng solusyon yan. Okay? Then their salary from hand to mouth. Minsan pinakain mo lang sa pamilya mo ubos, nagsweldo, pinakain mo sa labas, nagsamyupsal whatsoever. Treat ko yung sarili ko, treat ko yung family ko kasi pinaghirapan ko naman to. Wala naman pong problema. Pero kung yung uubusin mo, doon po nagkakaproblema. Yung iba, pagkahawak ng sweldo, sino nakakaranas nito? Okay? Yung pagkahawak mo lang ng sweldo mo, pagkakakuha mo ng sweldo mo, mamaya nasa ibang kamay na. Yan yung tinatawag natin na hand-to-hand. Alam ko marami nakakaranas ito. And ito yung isa sa pinakamasakit ngayon. No? Sarili mong ATM, hindi mo hawak. Bakit nakasanla? Bakit nakasanla ka dahil nagipit ka? Ito yung tinatawag natin na hindi mo pa kinikita, nagastos mo na. Kaya kailangan mag-sacrifice ka na mag-sacrifice, no? Magtrabaho ka na magtrabaho para may pambayad ka sa utang. Okay, so dito sa IMG po, matutulungan ka paano natin yan magagawa step by step. Okay? Then maraming mga Pilipino mahilig sa loan. Huwag po nating hahayaan na mabaon po tayo sa mga loans. Dahil dyan sa mga loans na yan, no, kung mapapansin nyo, kakainin ka ng mga interest. Yung interest dapat na yan, nilalagay mo na yan sa savings mo pero pinambabayad mo pa rin. Interest pa lang binabayaran mo, hindi po pa nababayaran yung capital. Kung maaari, wag na wag mag-loan, tapusin na ang utang, para mas madaling bayaran ang ating sarili. Tandaan, baon sa utang, hirap magretiro. Pansin niyo po ba yan? Maraming mga Pilipino hanggat kaya magtratrabaho. Bakit? Wala pong naihanda na retirement fund. Why people fall on debt trap? Marami yung mga Pilipino na babaon sa utang dahil napakaraming temptation. Tama? Wag po nating hayaan mas malaki na yung utang sa atin. Ang kailangan natin gawin ay mabigyan ng solusyon. Paano? Mag-build po tayo ng ating emergency fund. Paano ba mag-build ng emergency fund? Step by step, no? Ang formula po ng emergency fund, pwede mong i-check yung savings account mo. Ngayon pa lang makikita mo kung meron kang sapat na emergency fund. Paano ba malalaman kung meron ka ng sapat na emergency fund? Times 6, no? Times 6 of your monthly income. Magkano ba monthly mo? Okay? Yung monthly mo, multiply mo yan ng 6 months. Yan dapat ang laman ng savings account mo, or more than that, wag mong gagamitin para in case of emergency, meron kang fund. Ayan po ang ibig sabihin ng emergency fund. Okay, nawalan ka ng trabaho, hindi ka iyak, hindi ka mag-worry. Okay, nagkaroon ng medical emergencies, hindi ka magpro-problema dahil meron kang mahuhugot na emergency fund. Kung wala kang emergency fund, anong solusyon ulit? Mangungutang. Di ba? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. And paano nga ba mag-ipon ng tama? Gusto mo bang malaman yung formula paano mag-ipon ng tama? Ito yan, 100% of your income. Meron tayong tinatawag na abundance formula. Ano yung abundance formula? Tandaan nyo po to. 10-20-70 rule. Huwag yung tatayan sa wedding yan. 10-20-70 rule. Anong ibig sabihin ng 10-20-70 rule? Okay? 100% ng iyong monthly income, ang unang ibabawas mo pala. Okay? Ang unang ibabawas natin, 10% tithes. Pasasalamat natin kay Lord dahil sa meron ka na namang blessing. Huwag pong kakalimutan yan. Okay? The more you give, the more blessings you will receive. Second, pay yourself. Okay? Yung 20% ng iyong monthly income, yan dapat ang nilalagay natin sa ating savings and investment. Para saan? Bayad mo yan para sa iyong sarili.
Okay, maraming sasabi, sir, ang hirap mag-ipon kasi ang dami kong babayaran. Okay? Tandaan, dapat huwag mong kakalimutan. Isama mo sa mga babayaran mo yung sarili mo. Tama? Kasi pag kinalimutan mong bayaran ang sarili mo, okay, magtratrabaho ka hanggat kaya mo. Alright? Kailan yung the best time para makapagsimula na mag-ipon? Now. This is the best time para makapagsimula ka na ilagay ang 20% ng iyong monthly income sa iyong savings and investment. It makes sense? Di ba? Then yung may iwan na 70%, yan lang dapat yung ibabudget mo. Tama ba? Okay? Alam nyo, practicein po natin to. 10-20-70 rule. Every time. Ngayon pa lang, compute mo na. Okay? Compute mo na 20% ng iyong monthly income magkano. At least meron ka ng idea. Pwede mo lang simulan yan sa katapusan. Pag sumahod ka, 20%, lagay mo na yan sa savings and investment mo. Paano mo magagawa? Yun yung the best sa IMG. Diba? Sabi ko, hindi lang puro turo. Dahil yung 20% na yan, pwede mo na may lagay sa investment mo. Pag IMG member ka, meron ka lang investment, meron ka lang access. Yan po yung kagandahan dito sa IMG. Okay? Then, para mas madali tayo makapag-ipon, laging tatandaan, dapat marunong tayong mag-manage ng ating kaperahan at bawasan natin yung ating mga gastusin. Kung dati mahilig ka sa Coke, baka pwede mo lang bawas-bawasan yan o tanggalin na yan. Okay, kung mahilig ka sa coffee, yan, mahilig ka sa sigarilyo, yan yung binibili ng sigarilyo or alak, yan. Tanggalin mo na yan, lagay na natin sa savings and investment para makapagsimula ka na. Para wala nang reason na hindi mo kayang mag-ipon. Di ba? Alibay lang yan ng mga Pilipino na pag sinabing hindi kaya o ayaw, di ba? Dahilan lang yun. Tama ba? Tama ba? Di ba? Then lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure, hair maintenance, yung mga kulot, nagpapaunat, yung mga unat, nagpapakulot, di mo na mawari. Okay. Sample, mahilig kang mag-soft drinks. Alam mo ba, pag gumagastos ka ng soft drinks, let's say 20 pesos per can. Okay, nakakadalawang beses ka sa isang araw. Kung i-compute mo yan, okay, that is 1,200 pesos a month ang nagagastos mo. Sa loob ng isang taon, that is 14,400. Alam mo ba kung itong 20 pesos na yan, nilagay mo sa investment at kumikita 12% for 20 years, sa loob pala ng 20 years, pwede kang magkaroon ng 1.2 million. Okay? Saan nanggaling yung 1.2? Doon sa 20 pesos na inipon mo. Okay? For the past 20 years. Pwede pala. Possible? Possible. Okay? Sino dito ang 20 years old and above na merong 1.2? Or sino dito yung 30 years old above na merong 1.2 million na savings and investment dahil natuto? Mostly wala. Diba? Mostly wala. Bakit? Wala pong gumawa, wala pong nagturo sa atin before. Okay? So, para makapag-ipon pa tayo, cut the little expenses. Tandaan, ano yung kanina? Manage and reduce expenses. Ngayon, cut the little expenses. Tandaan, ang buo nagsisimula sa barya. Okay, may natututunan ba tayo? Ang buo nagsisimula sa barya. So, yan yung mga pwede natin gawin para makapag-start tayo. Tanggalin na natin yung excuses na hindi mo kaya. Kaya mo. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko naman eh. Kaya gawin mo na. Ngayon pa lang, start mo na. Kaya dahil pag hindi mo ginawa yan, sabi ko nga, marahil habang buhay ka na magtratrabaho hanggat kaya mo. Then, kailangan classify natin yung needs versus wants. Okay, purpose o forma. May iPhone, walang ipon. May bag na Louis Vuitton, walang laman. Okay? Save instead of sale. Pag nakakita ka ng sale, huwag kang magpapatempt. Okay, ipunin mo na lang yung pambayad mo o pambili mo sa sale na item. Then, iwasan na rin yung pagkain sa labas. Na ang daming mga temptation ngayon, ang daming pwedeng makainan. Pag hindi kaya, wag mong pilitin. Alright? Iwas luho para iwas luha. Sabihin mo yan sa sarili mo now. Okay? Sabihin mo sa sarili mo right now. Iwas luho para iwas luha. Okay? Understand where your money goes. Dapat alam natin. Hindi yung kakasahod ko lang, saan na, di ko alam eh. Parang, di ba? Di ko alam saan na naman napunta yung sahod ko. Kaya alamin mo dapat ano yung mga liabilities mo. Ano yung mga liabilities mo? Ito yung mga bagay na lagi mong pinaggagastusan. Iyan po ang liabilities. Okay? Mga bagay, alam mo yung mga bagay na lagi mong pinaggagastusan na hindi naman dapat. And alam mo dapat kung ano ang mga asset mo. Meron ka bang asset? Ano bang ibig sabihin ng asset? Asset, yan yung nagbibigay sa'yo ng income. May asset ka ba? Meron ka bang asset?
o umaasa ka lang sa active income mo. Pag di ka nagtrabaho, wala ka ng income. Dapat meron tayong asset. Okay? Then, bumili ng gadget. Okay? Ginamit pang business. Anong tawag mo doon? Nagbibigay sa'yo ng income kasi ginamit mo for business. Di ba? So, that is asset. Bumili ka ng car, pinangporma mo lang. Liabilities na yan. Nagpatayo ka ng napakalaking bahay. Okay? Walang nakatira. Yung mga hardinero o yung mga maintenance lang tumitira. Liabilities po yan. Bumili ka ng kondo, pinarentahan mo. Asset po yan. So, anong kailangan gawin? Mag-invest sa mga asset. Now, you know. Di ba? Then, understanding how money works. Ito yung tinatawag natin, the wealth formula. Ano yung nagturo ko na first formula? Kaya naalala nyo ba ano yung first formula natin? Ano yung second formula natin? Yung first formula natin yung emergency fund. Times 6 of your monthly income, dapat laman ng savings account. Second formula, abundance formula. Ano yung abundance formula? 10-20-70 rule. Now, anong formula to? Wealth formula. Okay? Of course, lahat tayo gusto natin ng kayamanan. Okay? So first, dapat meron kang pera. Then, bigyan mo yan ng time para lumago. At dapat alam mo kung saan mo ilalagay yan ng mga investment. At i-consider natin, ano ba yung kalaban ng ating kaperahan? That is inflation. Yan yung pagtaas ng mga bilihin. Diba? Tumataas yung bilihin, yung income mo hindi tumataas, ibig sabihin yung kinikita mo, bumababa yung value niyan, bumababa yung purchasing power. Kaya mapapansin mo dati, sahod mo lang naman is nasa 10,000. Pag bumili ka, ang dami na. Di ba? Ngayon, 10,000 pa rin sahod mo, pero dahil sa inflation, tumaas na yung mga bilihin, konti na lang ang mabibili ng 10,000 mo. Okay, so then consider din natin yung tax. Pag bumili ka sa mga grocery, pansinin mo may tax. Okay, dapat mas malaki yung kinikita ng pera mo versus sa inflation at versus sa tax. Okay? Para masabi mo at diyan ka makakapagsimula makapag-create ka ng real wealth. Ganito ba ang bulsa ng karamihan? Alam niyo kahit anong sipag natin minsan, di ba? Na kahit anong sipag mo, literal, no? Punuin mo yung timba na yan. Okay? Hindi mo yan mapupuno. Tama? Bakit? Kahit sabihin mo, masipag naman ako eh. Diba? Pinupuno ko naman talaga yan. Gusto ko naman mapuno eh. Madaming butas eh. Parang ganun lang sa bulsa. Diba? Kung maraming butas ang bulsa mo, kahit anong sipag mong magtrabaho, kahit overtime ka ng overtime, hindi mo mapupuno yan. Dahil maraming butas. Anong kailangan? Takpan mo yung butas. Okay? Kaya dapat alamin natin, bakit kailangan talaga natin mag-ipon? Di ba? Reason why we need to save. Meron tayong tinatawag na X-curve concept. Okay? Dito sa ating X-curve concept, makikita nyo, merong isang blue line, that is money line, at red line, that is responsibility line. Okay? Mapapansin nyo, habang bata ka, pag bata ka pa, mostly walang ipon. Kahit nga matanda na, wala pa ring ipon. Okay? Pag walang ipon, mataas ang responsibility. Meron kang big responsibility. Okay, so anong kailangan gawin? Ito yung binabanggit natin, ito yung tinuturo natin lagi, na kailangan mag-ipon ka, mag-invest ka. Pataasin mo yung money line mo para magkaroon ka ng savings. Mataasin mo yan, habang pinapataas mo yan, bumababa yung responsibility line natin. Okay? Bumababa yan, yung responsibility line natin. Para pagtanda mo, more secure ka na, may income, may big savings ka na. Yung basic needs natin yan, hanggat nabubuhay tayo, kaya ang tawag natin sa basic needs na yan, permanent needs. Na kahit wala kang trabaho, no? Kahit wala ka ng trabaho, wala ka ng income, kakain ka pa rin. Diba? So dito, no, kaya ka nagsusurvive dahil meron kang active income. You worked hard for the money, nagtatrabaho ka. Paano pag wala ka ng trabaho? Kaya, yung tinuturo natin, yung ngayon pa lang, habang may income ka, habang malaki ang kinikita mo, habang meron kang opportunity, yung active income na yan, convert na natin yan into passive income. Ano yung passive income? Pera mo na nagtatrabaho para sa'yo. Para pagtanda mo, wala ka ng trabaho, pero dahil natuto ka, nagkaroon ka ng passive income, tuloy-tuloy pa rin na meron kang income. Dahil tuloy-tuloy pa rin naman nakakain ka. Paano pag nagkasakit ka? So, anong pambili mo ng gamot? Di ba? Mahirap iasa na lang yan sa mga anak. At tanda natin, dapat pagtanda natin, huwag tayong magiging pabigat sa mga anak natin. Okay, now, ito yan. Sa buhay natin, titignan nyo yung word na life. Ano yung dalawang letra sa gitna? Ano yung nakikita yung dalawang letra sa gitna? If. Meron tayong mga if.
First if, what if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Paano pag maaga kang kinuha ni Lord? Anong solusyon? Dapat meron tayong life insurance. Bakit? Ang life insurance, ang tawag natin dyan, instant money para sa family mo. Sa madaling salita, that is family protection. Para pag kinuha tayo ni Lord, meron magpapatuloy na magbibigay ng financial support sa family natin dahil meron silang insurance claim na makukuha. Second if, what if you live too long? Hihingi ka na lang ba ng tulong pagtanda mo? Pag nagkasakit ka, hihingi ka na lang ba ng tulong para may pambayad ka sa hospital bill mo? Hihingi ka na lang ba ng tulong para may makain ka? Di ba? Anong solusyon natin? Dapat meron tayong long-term healthcare at saka long-term investment. Kaya yan po yung magandang mabigyan natin ng solusyon. No? Yung first if, what if I die too soon? Ngayon pa lang, tanungin mo na yung sarili mo. Oo nga, di ba? Paano pag bukas kinuha ako ni Lord? Paano yung pamilya ko? Ano yung makukuha nila, ano maiiwan ko sa kanila. So dapat meron tayong life insurance. Okay? Napakahalaga po ang life insurance. Then, what if I got sick? Paano pag nagkasakit ka? So dapat meron tayong healthcare na pambayad sa ospital, no? Mahirap po humingi ng tulong. Then, pangatlo, no, what if I live too long? Paano pag binigyan ka lang mahabang buhay ni Lord? Solusyon, dapat meron kang money working for you. Pagtanda mo, that is investment. No? So yun yung kailangan natin. And what if, may pang-apat na if, what if I could tell you about a product na magbibigay ng solusyon dito sa tatlong if natin. What if I die too soon? What if I got sick? What if I live too long? Iyan po yung binibigyan solusyon ng ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser, ang Kaiser po is a healthcare under maintenance, health maintenance organization, HMO. Now, which is ang ating Kaiser, meron itong long-term care. Yung long-term care nito sa ating Kaiser, 3-in-1 na yan. Na sumasagot doon sa ating 3 major financial needs. Dahil ang Kaiser, meron ng healthcare for hospitalization, meron ng insurance for family protection, at meron ng savings and investment para sa ating retirement. Okay, now, alamin natin, no? Gaano nga ba kahalaga itong ating Kaiser? Okay, so dito sa example natin, okay, marami tayong mga plan from K45 plan up to K1 million plan. Pag-usapan natin K100 plan. Alright? Let's say lahat tayo age 22. Okay, pag-usapan muna natin yung benefits na pagkakaroon ng insurance. Tatlo ang benefits mo agad dito. Okay, pag nag-start ka ng iyong Kaiser, meron ka ng healthcare insurance at saka savings and investment. Now, pagdating sa insurance benefit, no? Ito yan, yung ating Kaiser. Pagdating sa insurance benefit, ang K100 plan, itong K100 plan po natin, meron na tong life insurance. No? Meron na siyang term insurance na nagkakahalaga ng 450,000. Okay? So, dyan sa 450,000, kapag natural death ang ikinamatay, no, may makukuha yung family na 450,000 pesos. As long as malampasan natin yung 2 years contestability. Kaya napakahalaga po ng time. Kaya lagi kong sinasabi, the best time para makapag-start is now. Di ba, hindi pwedeng kung kailan alam mong mamamatay ka, doon ka lang kukuha ng Kaiser or doon ka lang kukuha ng insurance. Hindi na po pwede. Okay, so kailangan mag-invest tayo sa time. Yan yung pinaka-the best, no? Yung makapag-invest ka sa time. Then, kapag aksidente po ang cause of death, itong ating Kaiser, meron na din siyang accidental death coverage. Kung K100 plan yan, at 450,000 yung insurance benefit, times 2. Times 2 ng insurance benefit, ang makukuha ng ating primary beneficiary. That is 900,000. Kahit sabihin mo, sir, 1 month pa lang nagbabayad na matay dahil na aksidente. Covered ba? Yes, covered. 6 months, 1 year. Let's say 1 year. After 1 year namatay na aksidente. Okay? So makukuha ng family yung 900,000. At the same time, ang kagandahan po sa insurance benefit ng ating Kaiser, okay, 1 year pala nagbabayad, so meron pa dapat 6 years na babayaran. Dahil meron siyang Kaiser, nakuha yung 900,000, at the same time, etong ating Kaiser na ipapamana, di ba, namatay na si policy owner. Since dahil meron siyang Kaiser, maipapamana niya ngayon itong kanyang Kaiser doon sa kanyang family o kanyang primary beneficiary dahil may transfer ito fully paid na kahit 1 year pa lang ang nababayaran ni policy owner dahil namatay siya aksidente. Isa yan sa benefits. At hindi lang yun. Okay? Pangatlo, makukuha pa
yung maturity value nito kapag nag-matured ang plan on the 20th year. That is 1.1 million. Number one na benefit na accident, di ba? Na aksidente, namatay. Ano yung naging benefit? Number one, nakuha yung insurance claim, 900,000. Number two, na-transfer yung policy, fully paid na. Number three, pag nag-mature ang plan, meron pang maturity value na makukuha, which is 1.1 million pesos. Okay? Insurance benefit pa lang yan, yung pinag-usapan natin dito sa ating Kaiser. And when it comes to hospitalization coverage, sa K100 plan, pag na-hospital, na-confine ka, after 1 year, pwede mong magamit yung 60,000 pesos. Annual benefit limit. Okay? As long as naka 1 year ka ng pagbabayad. Kaya napakahalaga po ng time. No? Hindi ka pwede kumuha ng healthcare dahil meron ka ng sakit or naka-confine ka na. Kaya kailangan mag-invest sa time. Habang wala pang sakit, no? Ito yung the best time para makapag-start ka. Okay? At hindi lang yan. Dahil kasama na dito yung room and board na 1,000 pesos per day. Paano sir, pag hindi ako nagkasakit, hindi ko nagamit yung hospitalization coverage na 60,000 or 1,000 pesos na room and board, ang the best po dito, ibabalik po ni Kaiser yung 85%. Di ba? Ang ganda, di ba? Na hindi mo nagamit yung healthcare, hindi ka nagkasakit, bonus mo yon. Ibabalik ni Kaiser yung 85% ng binayad mo. No, ng binayad mo. Di ba? So yan yung the best ano sa ating Kaiser, no? Pag hindi mo nagamit yung hospitalization coverage, no? Ibabalik ni Kaiser yung 85%. Ayun po yung isa sa the best dito. Magkano yung 85% ng K100 plan, that is 350,000. Kasama yan na makukuha mo kapag nag-matured ang ating plan. So isa yan sa mga solusyon natin, no? Itong ating Kaiser. Kung titignan natin sample, no? Dito sa sample natin na kung nag-start sana ng maaga, at the age of 22. At the age of 29, tapos ng bayaran yan. 7 years lang. Kailan magmamature plus 20 years? Diba? 22 plus 20. At the age of 42, matured na. Magkano ang maturity niyan? 1.1 million. Okay, pag alimbawa, bata pa, 42 years old pa lang, di ba? Hindi ko pa kukunin yan. Kunin ko na lang pagdating ko ng 60. Pwede ba yun? Pwede po. Tuloy-tuloy pa rin na nakapasok, meron ka pa rin healthcare fund, meron ka pa rin retirement fund. So at the age of 60, yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million pesos. Okay, hindi ka nagkasakit, di mo pa kinailangan yung 6.4, pinaabot mo at the age of 65. Magkano na yan at the age of 65? 10.4 million. So habang tumatagal, lumalaki. At the age of 65, nagkasakit ka ngayon. Okay, na-confine, na-operahan. Nagkaroon ng bill, 1 million, 2 million. Problema ba yung 2 million pagdating ng 65 years old mo? Hindi po. Bakit? Meron kang budget na 10 million dahil napaghandaan mo yan before. Nung ikaw ay 22 years old. Yan po yung advantage kapag nakapag-ready po tayo. Diba? Pero pag wala kang naihanda, no? Ayaw mong magpa-check up, ayaw mong magpadala sa hospital kasi alam mong pabigat ka. Tama? Diba? Pero kailangan mabuhay. Kaya magsasakripisyo ngayon yung ating pamilya. So the best time para makapag-start is now. Tama? Maganda ba or maganda? Diba? Ang ganda po ng Kaiser. Alam niyo po, sobra ko pong na-appreciate yan ang ating Kaiser. Unang-una, 7 years lang babayaran. Yung coverage, 20 years eh. Tatlo agad yung benefits mo. Pag nagkasakit ka, may healthcare na magagamit. Pag kinuha tayo ni Lord, may insurance na makukuha ang family. Hindi ka nagkasakit, ibabalik yung 85% na binayad mo. Hindi ka kinuha ni Lord ng maaga, ikaw ang makikinabang sa investment pag nag-mature yan. Yan yung the best para sa ating Kaiser. Okay? Yan yung sumasagot na dito sa ating solid financial foundation. Alright? Then, another concept. Okay? So, meron ba tayong natututunan? Ang ganda, no? Ang ganda talaga ng financial education. Lamang ang may alam. Diba? The power of compounding interest. Okay, pwede natin gamitin yung 72, yung number 72, divide lang natin yung interest rate, malalaman natin kailan dodoble yung ating investment. Sample, no? Meron tayong sample. Okay, sample, lahat naman tayo dito 29 years old. Nag-invest tayo sa 4%. So, binigyan ka ng 4%. Example, nag-invest tayo sa kooperatiba. Binigyan tayo ng 4%. Naglagay tayo ng tig 100,000 natin. Paano natin malalaman kailan dodoble yung 100,000 mo? Gamitin natin yung number 72. Okay, take note yung number 72. I-divide natin yung per percent interest rate. That is 18. Ibig sabihin, every 18 dodoble yung ating investment. 29 tayo ngayon, plus 18 years. Okay,
At the age of 47, yung 100,000 natin ay 200,000 na. Dumoble na siya after 18 years. Okay? After 18 years, 47 ka plus 18 at the age of 65, retired na. Yung 200,000 mo, dumoble. 400,000 na. Okay? How about pag nakakita ka ng 8% every 9 years? Dumodoble yan. Alright? So pagdating ng 65, that is 1.6 million. How about kung nakakita ka pa ng 12%? Dahil nakinig ka, natuto ka sa IMG, okay? At the age of 65 mo, magkano kaya ang aabutin yan? Diba? So, ang laki, diba? That is 6.4 million. Ano napansin nyo? Lamang po ang may alam. Paano kung ang pera mo ay nasa bangko lang? Magkano ba ang interest rate na binibigay sa'yo ng bangko? 1%, 2%? Sabihin mo na 1%. O gamitin mo yung rule of 72. 72 divided by 1. Every 72 years to doble yan. So tandaan, it's not enough to save money. Kailangan, sabi ko nga, palaguin natin yung kinikita natin. Yung active income mo ngayon, gawin mo na yan, passive income. Okay? Financial concepts na kailangan natin matutunan. Ano ba yung mga investment vehicle? And do you know that you can be a multi-millionaire? Naniniwala ka ba na pwede kang maging milyonaryo pala? Pag mag-iipon ka ng 33 pesos a day or 1,000 a month for 30 years, sino dito ang 30 years old na milyonaryo? Sino dito ang 30 years old above na merong million na savings and investment? Alam niyo pag ginawa natin to, dapat ngayon meron tayong 3.5 million pesos. Paano yan? Ito yung tinatawag natin na compounding interest. Pag nag-ipon ka ng 1,000 pesos for 30 years, meron kang 3.5. Pag dinoble mo yan, 2,000 pesos a month for 15 years, meron kang 1 million. Pag ginawa mo 5,000 a month, meron kang 1.1 sa loob ng 10 years. Alright? So, pwede natin gawin yan. Pwede rin natin ituro yan sa ating mga anak. Okay? Ito yung katulong ni Brother Bo Sanchez, isa sa mga example natin na yung katulong ni Brother Bo Sanchez, kumikita ng 8,000 a month, yung 2,000 nilagay sa investment sa stock market. After 7 years, ang katulong, eto na, isa ng millionaire. Okay? Dahil natuto siya paano mag-ipon ng tama. So, ibig sabihin, walang pinipili. Mayaman o mahirap, kahit anong status ng buhay natin, pwede tayo makapag-invest. Okay? Investing in mutual funds, ito ay isang paraan paano mag-invest sa stock market. So, pwede tayo lahat mag-invest sa stock market. Meron dalawang paraan. Okay? Una, yung direct trading. Hindi po natin nire-recommend yun. Pangalawa, itong tinatawag natin na indirect or mutual funds. Okay? Ang mutual funds, ito tayo. Bilang isang investor. Okay? Tayo mga investor, pinagsama-sama yung kaperahan natin, in-invest yan sa mutual funds. Merong fund manager. Take note, merong fund manager na gagawa sa pag-invest. No, siya yung mag-i-invest sa mga securities tulad ng mga Jollibee, SM, San Miguel. Fund manager ang gagawa mag-invest dito. Okay, pag kumita yan, babalik sa investor yung kinita. Ang kagandahan sa mutual funds, meron siyang fund manager, professional, no, mga expert. Okay? Very liquid. Very liquid dahil napakadali na lang mag-open ng investment. Mag-member ka nga lang sa IMG. Meron ka lang mutual fund investment. Meron ka lang access na makapag-invest. Diversified, hindi lang yan naka-invest kay Jollibee. Naka-invest din yan kay San Miguel, kay GMA, kay PLDT. Low minimum investment. You know what? 1,000 pesos. Meron ka lang initial investment sa pagiging IMG member mo. And as low as 20 pesos po, pwede ka lang magdagdag ng investment mo. Totoo ba yun? Yes, totoo po yan. Okay? Very transparent. Bakit? Meron tayong username and password kahit anytime. Take anytime. Pwede mong ma-monitor, pwede mong ma-check ang mutual fund investment mo. Iyan yung kagandahan niya, yung isang advantage. No? Strong track record, hindi pa po ako pinapanganak. Meron na po mutual funds. Safe and secured. Highly recommended po yan ng government. At ito pa yung isa. Okay? Walang tax. Mag-research ka. Ano yung investment sa Pilipinas na walang tax? Mutual funds. Bakit? Highly recommended ng ating government. Kung highly recommended ng ating government, sa madaling salita, very legit. Okay? So, lahat tayo pwedeng maging mutual fund investor. Kaya kung pangarap mo before, no, maging investor, magkaroon ng investment, eto na yung solusyon. 'Di ba? Kaya ka marahil nandito ngayon dahil gusto mo rin magkaroon ng investment, eto na yung solusyon. 'Di ba? Anong kailangan mong gawin? Start now. Okay?
So kailangan aralin natin ano ba yung goal, ano ba yung pangarap mo para alam natin kung saan natin ilalagay na investment vehicle. So ibig sabihin hindi lang pala basta invest yan, gusto ko mag-invest. 'Di ba? Meron tayong mga tinatawag na mga right investment vehicle. Alamin mo yung goal mo para alam natin kung saan natin ilalagay na investment vehicle. Kung emergency fund, lagay natin sa bangko para in case of any emergencies, madaling makuha yan. Pang long term, lagyan natin sa mga long term investment. No? Pang education ng anak mo, ilang taon pa ba yan bago mag-aral? 10 years pa, ulagay mo sa long term investment. Stock market, mutual funds, HMO, insurance. So, dapat alam natin. No? Invest with a purpose. Tandaan nyo po ito. Invest with a purpose. Hindi yung invest, tsamba-tsamba, o invest gaya-gaya lang. Invest with a purpose. Mag-invest ka para sa healthcare mo. Para pag nagkasakit ka, meron kang magagamit pambayad sa hospital. Mag-invest ka para sa retirement mo. Para pagtanda mo, hindi ka kaawawa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo. Para kahit anong kurso ang kunin niya, makukuha niya. Dahil napaghandaan mo na yan. Mag-invest ka para sa dream house mo, dream car mo, para hindi mo na kailangan mag-loan. Di ba? Mag-invest ka para sa vacation mo, para hindi mo na kailangan mangutang. Alamin mo muna bakit dapat ka mag-invest. Sabi nga na Mr. Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Kaya nga meron tayong binibuild na solid financial foundation. Protection muna bago invest. And now, alamin natin, mabilisan lang, ano nga ba yung mga benepisyo? So ang tanong, sir, pag nag-enroll ako sa IMG, pag nag-member ako sa IMG, ano bang mapapala ko? Ano bang mga benepisyo? Number one, eto na yung pangarap mo, gusto mo maging investor. Number one, become a saver and investor dahil meron ka na agad 1,000 pesos dito na nakalagay sa iyong PDF savings account na pwede mo lang gamitin yan pang-invest sa iyong mutual funds. Meron ka lang access. Okay? Dahil IMG member ka, benepisyo mo yan. Pangalawa, hindi lang pagiging investor dahil tinuturo natin yung solid financial foundation, meron ka na rin protection. Protection saan? Pag na-aksidente, namatay, may 100,000 na makukuha ang ating beneficiary. Kasama yan sa benefits mo, wala kang babayarang monthly. Pangatlo, meron pa tayong 50,000 pesos burial benefit. Kapag hindi namatay aksidente, may makukuha pa rin ba? Meron, 50,000. Pag namatay aksidente, 150,000. Okay? Sino dito mga OFW? Kasama sa mga benefits nyo yan. At hindi lang yan. Pag OFW ka or nasa ibang bansa ka, eto, additional na benefits mo to. Take note, additional na benefits ito ng mga nasa ibang bansa. Yung pagkakaroon ng additional 500,000. Sa madaling salita, ang isang OFW, nag-member sa IMG, 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit. Plus, meron ka pang additional na 100,000 burial benefit, kaya 150,000 pesos ang burial benefit ng isang OFW pag nag-member sa IMG. At hindi lang yun, no? Meron pa tayong accidental medical reimbursement benefit na 100,000 pesos. Ito yung binabanggit ko lagi na meron tayong kasamahan na OFW from London, nag-CR, nadulas, na-fracture yung paa, na-operahan. So since siya po ay IMG member, nakapag-reimburse po ng 100,000. Another benefits, acts of terrorism. Just like sa Israel, nagkaroon ng gera, pag merong IMG member doon namatay dahil sa gera, merong 600,000 na makiklaim ang kanyang family. Number 8 na benefits natin, unprovoked murder and assault, parang yung kababayan natin sa Paris, France, no? Na namamasyal lang sa Paris, may nag-amok na mukpok at siya yung napukpok na matay. Pag IMG member yon, may 600,000 yung kanyang family dahil meron tayong unprovoked murder and assault. Benefits yan ng isang IMG member, walang babayarang monthly. Okay? Number 9, meron tayong accidental disablement benefit. Anong ibig sabihin nito? Na aksidente, then naputulan. Let's say, for example, ng daliri, merong claim na 20,000. Kung dalawang kamay na putol, 500,000. Depende sa nawala during accident na meron po dito, meron po tayong makiklaim. Napakalaking benefits po yan. Benefit number 10, meron na rin tayong repatriation service. No? Yung mga kababayan natin na namamatay abroad, kung IMG member yan, no, hindi na mahihirapan sa pag-uwi ng bangkay. Benefit number 11, para na po sa lahat. Pwede tayo maging certified associate financial planner. Benefit number 12, libre na yung check-up natin sa Kaiser. Benefit number 13, discounted tayo sa medical services ng Kaiser. Ganon din sa benefit number 14, discounted pati immediate family natin. Benepisyo yan ng isang IMG member.
Benefit number 15, kung nagsasalamin ka, libre ang eye check-up, libre 2 frames every year, lens lang ang babayaran. Benefit number 16, pwede na tayong kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, free po yun, 2 session every year. Okay, benefit number 17, pag meron kang mga nakakausap regarding sa IMG, pwede kang mag-share at magbigay ng free 20,000 personal accident insurance. Malaking tulong po yan, wala silang babayaran. Okay, benefit number 18, no? Meron na tayong e-book, so kahit nasa ang lupalop ka, no, pwede ka makakuha ng libro natin, ng kopya ng ating libro. Ganon din yung ating video. Tamad ka magbasa, panoorin mo na lang. Walang reason. Tanggalin na yung excuses. Okay? Then, meron na din tayong workshop. So pag IMG member ka, mas lalo ka pang matututo dahil dito sa ating workshop, from workshop 1 to workshop 5 po yan. Okay, benefits po natin yan. Libre po yan na makakapag-aral ka. May certificate po yan. Okay, benefit number 26. Okay, pwede rin tayong maging life license agent. Mas madali na po. Benefit number 27, meron tayong binibigay na financial check-up. Okay, kung ang sakit ng iba ay sakit sa katawan, sa doktor magpapa-check up. Sakit sa ngipin, sa dentista. Okay, pag sakit sa bulsa, ito na yung kasagutan. Kailangan magpa-financial check-up at libre yan dito sa IMG. Benefit number 28, no? Meron tayong access sa mga financial services dahil ang IMG is a financial brokerage company, no? Na meron kang access sa ating mga financial services tulad ng Kaiser, tulad ng Manila Bankers Assurance, yan. Then libre na yung mga investment seminars natin, 0%. Pag nagdagdag tayo ng investment, walang charge. Benefits mo yan bilang isang IMG member. Benefit number 32, meron na rin tayong access sa direct trading. Okay? Hindi not recommended sa mga beginner. Benefit number 33, kapartner din natin ng Palawan. Benefit number 34, kapartner natin ng Everest Memorial Services. 35, kung merong Lazada, Shopee, meron din tayong marketplace dito sa IMG. Then, meron tayong mga IMG movies na makakatulong. No? Pag pinanood natin, mas marami tayong matututunan. Benefit number 37, ayan, makaka-discount tayo when it comes sa non-life insurance. Ganon din po sa benefit number 38, makaka-discount tayo when it comes sa real estate. Okay? Ganon din sa ating APS, Asset Preservation Services, makaka-discount tayo sa pagpapagawa ng will and trust testament o kaya corporation. Benefit number 40, makaka-discount tayo pag bibili tayo ng brand new car, installment man yan or cash. Benefit number 41, in the financial industry, okay, pwede tayo maging financial educator. Benefit number 42, pwede tayo makapag-travel around the world for free. Benefit number 43, magkaroon ng mga world-class recognition tulad ng pins, tulad ng watch, okay, maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, magkaroon ng free car, magkaroon ng free healthcare, ang daming free sa IMG. Diba? Benefit number 49, yan, meron ka ng sariling access, meron kang sariling username and password, no, para kahit saan ka, okay, mamomonitor mo lahat ng gusto mong i-monitor sa loob ng yung portal. Updated tayo daily. Kung ang Globe may GCash, ang Smart may Paymaya, sa IMG meron tayong sariling NeuraCash. Then, meron na din tayong digital marketing platform. Ito yung paggawa ng website, libre na yan, email marketing, affiliate links, naka-ready-made na lahat yan. No? Gagamitin mo na lang, live webinar, pre-webinar, okay? Yung ating survey, events, stat report, mentors, nandyan lahat yan. At nandito rin si Jomar Hilario at saka si Alan Ngo, ang mga digital marketing guru natin at email marketer guru natin. Additional na benefits ulit ng mga OFW, pagkakaroon ng Visa card at ganoon din sa mga exclusive na run and contest, ang mga events sa international. Yan po, lahat yung benepisyo po natin once na tayo po ay nag-enroll sa IMG. Ito tayo, meron na tayong access when it comes sa healthcare, life insurance, investment sa stock market, real estate, non-life insurance, and other allied financial services. Ang IMG po ay one-stop shop brokerage company. Na dito ang mission na ginagawa natin is magturo about financial education para matutunan natin paano tayo mag-build ng tamang solid financial foundation at makapag-start. Okay? So did you like what you have learned today? Then, this is the best time para makapagsimula. Okay, pwede tayong mag-enroll as a member. Pwede tayong mag-start sa ating Kaiser
pwede natin itong i-share sa mga kakilala natin na nangangailangan. Here's the good news, whatever situation you are right now, you can make a change. Kailangan magtiwala ka na pag gusto mo ng pagbabago, gumawa ka ng bago. Kung gusto mo ng solusyon, eto na yung solusyon. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts. You can start today. Dating school principal noon, nag-join sa IMG, ginawa ang mission, naging CEO. Senior citizen noon hanggang ngayon, no? Isa na po sa mga CEO. Dating basurera noon, isa na rin po sa mga CEO. Kasabay ko po yan na na-promote sa Malaysia. Sa IMG, walang pinipili, may pinag-aralan o wala. No? Dating housewife noon, executive marketing director ngayon. Ito yung mga naging activities din natin after ng employee life natin, after ng pagiging OFW natin. Yan, kung saan-saan po tayo nakakarating para makapag-share ng ating mission. Ito po yung sa Hong Kong, ayan, mga OFW lahat yan. Yung sa Macau, kung saan po tayo nanggaling, sa Dubai. Sa IMG, we believe that kaya natin makapagbabago ng buhay ng isang pamilya. Naniniwala tayo sa ating mission. We believe in the power of financial education. At we believe that the best gift na pwede mong ibigay para sa sarili mo at para sa pamilya mo, yung pagkakaroon ng financial freedom. Huwag na po nating ipamana ang kahirapan. Ito po yung pangarap ko noon na natupad na natin ngayon. So right now, nandito po tayo sa ating office, no, sa IMG Itiage Financial Center. At ito na rin po yung mga natulungan natin, no, nabigyan natin ng mga award. Dito po yan sa office, dito sa Itiage Isabela. Alright, meron na rin tayo sa Kawayan sa pamamagitan ni Ma'am Charisma Dian. Laging tatandaan, you are the solution to your future. The future is in your hands. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Ang kailangan natin, no, right information, yan yung dapat. Right choice para magkaroon ng right decision, right action, right direction para magkaroon ng right result. Alright? Ito po yung buhay natin noon bilang isang OFW nung tayo po ay nasa Macau. Lahat ng mga nakikita nyo dyan, hindi ko po yan kilala personal. Nakilala ko lang po sila sa pamamagitan po ng social media. Dati tayong security guard noon. Nung nag-join tayo, 10 benefits pa lang. Ngayon, ilan po yung mga benefits na nakita natin kanina? Nasa 66 na. Diba? Life after Macau, nagkaroon tayo ng opportunity na ma-invite sa mga radio interview. Yan, makasama natin si Corina Sanchez. Tayo yung nagbigay ng seminar sa kanyang mga kaibigan ni staff sa ABS-CBN. Dyan po yan sa Cubao. Tandaan, financial independence is not a dream. It's your decision. Okay, sa lahat po ng mga guests natin, no? Sa lahat po ng mga guests natin, yan, pakibanggit lang, pakichat kung sino yung mga guests natin, pakiklaim yung free gift nyo po doon sa mga nag-invite po sa inyo para magkaroon po kayo ng 20,000 pesos na personal accident insurance. Fill up nyo lang yung form. Pwedeng online, pwedeng offline. And ang kakampi ng IMG community, dumadami. No? Kakampi mo, kakampi natin. Senator Raffy Tulfo. Kaibigan, kabalitaan, at kakampi, Corina Sanchez Rojas. At ang ating bagong ambassador sa ating Kaiser, no? Alagang Kaiser, alaga ka, kapatid, Miss Cheryl Kosom. Then, ang ating Kuya Boy Abunda sa ating Manila Bankers Life. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Once again, my name is Winifred Pungan Asuncion Jr., ang inyo pong IMG family at IMG Kapuso. The best time to start is now. Alright? So tandaan natin yan. The best time to start is now. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much at dako po tayo sa ating question and answer.